nasa langit, una sa lahat kami pinagpapasalamat sa buhay ng iyong anak na si Jesus na siyang dumanak ng dugo para sa kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, ngunit dahil sa iyong dakilang pag-ibig, iniligtas mo po kami. Sa oras na ito, kami po ay makakaroon ng General Fellowship. Naway gabayan mo kami magmula sa simula hanggang sa matapos. Panginoon, nagpapasalamat kami sa napakagandang panahon. Sana'y magpatuloy ito hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng aming retreat. Kayo po ang patuloy na inaasahan namin, Panginoon, at kami aasa lamang sa iyong kapangyarihan. At ang mga brothers and sisters na magpe-perform, Lord, nawa, Panginoon, maging magandang inspiration sa mga kapatiran na naririto at sana, Panginoon, magamit ito, Panginoon, para sa pagpapakalat ng iyong ebanghelyo. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Anak na si Jesus. Amen. So, thank you so much po, Pastor Jojo, para sa ating opening prayer. Ngayon po, para magbalik tanaw sa ating patapos na 2025, ang ating PLWM Media Team ay naghanda po ng isang review ng video para po sa ating taon ng 2025. Sige ho, tignan po natin sa screen. Isang taon ng mga panalangin sinagot at mga tagumpay na ating nakamit. Nakita natin ito at namuhay tayo kasama nito. Halina't saksihan kung paano tayo itinawid ng kapangyarihan ng Diyos sa taong ito. Nakaraang Summer Retreat 2025, ipinakita sa atin ng Diyos kung paano kumikilos ang banal na Espiritu kapag ang kanyang bayan ay gumagawa ng maiisang isipan, pagsunod at pagsasakripisyo. Tayo ay nakapagtala ng kabuuang 13,230 na mga dumalo sa Summer Retreat at 1,609 naman ang nabautismuhan. Ating mga kabataang kapatid sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas ay nagsagawa din ng mga Youth Bible Camp. Bilang mga kabataan, nais nilang gamitin ang kanilang buhay at sigasig upang matapang na ipangaral ang ebanghelyo at ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa mga ligaw na kaluluwa. Ang ating mga kapatid ay nagtalaga ng kanilang panahon upang makilahok sa Samuel Academy 2025 at ihanda ang kanilang sarili sa mga espiritual na digmaan sa hinaharap na nagnanais na mabuhay para sa kapurihan ng Diyos at ayon sa kanyang mga salita. Upang lalong higit na mapaglingkuran ang mga kapatid, ang ating mga pastors, evangelists at ang kanilang mga asawa ay nagsagawa din ng Ministers at Ministers' Wife Retreat upang sila din ay makakuha ng espiritual na kalakasan upang higit na magamit ng Diyos sa kanyang gawain. Patuloy nating ipanalangin ang ating mga pastors at evangelists upang higit na magamit sa pangangaral ng salita ng Diyos para sa mga kapatid, maging sa mga ligaw na kaluluwa. At sa makapangyarihang paggawa ng Diyos, ipinahintulot niya ang pagtatayo ng mga gusali upang mas higit na epektibong makapangaral sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
pinahihintulutan din ng Panginoon ang mga pagsubok sa ating buhay Kristiyano. Dahil sa mga natural na kalamidad na nararanasan ng ating bansa, tayo rin ay nakaranas ng iba't ibang kahirapan na dulot ng mga bagyong dumating. Bagamat marami sa ating mga kapatid ang naapektuhan, ang kanilang mga puso ay nanatiling nakatuon at umaasa sa kapangyarihan at biyaya ng Panginoon. Dala ang kanilang layunin na patuloy na ipangaral ang Ebanghelyo ng Diyos hanggang sa dulo. Higit sa lahat, ating nakita ang lubos na kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin. Sa taong ito, ang Ebanghelyo ay higit na naipangaral sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at dahil dito, tayo ay nagkaroon ng 168 churches and mission branches mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kapatid, ang kadakilaan ng Diyos at katotohanan ng kanyang pangako ay muli nating naranasan sa taong ito. Tayo ay patuloy na manatili upang lalo nating makita ang kanyang kamanghamanghang mga gawa. Nawa, ang pag-ibig ay lumago sa atin at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, tayo ay kanyang maabutang tapat hanggang sa huli. Test mic. So maraming salamat po sa ating media team para sa 2025 review ng ating Philippine Life Word Mission. So alam ko po kapag meron tayong inauguration, hindi lahat ng mga brothers and sisters ay nakakadalo sa ating mga churches inauguration. So para po ipakita yung nangyaring inauguration po sa ating Visayas region, especially po sa Iloilo City Church, narito po yung hinanda po nilang video para mapanood po nating lahat. Tignan po natin muli sa screen. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. My soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Sovereign.
So maraming salamat sa inauguration video ng ating Iloilo City Church. Masaya pong makita kung paanong kumikilos yung Diyos sa atin sa patuloy na paglipas ng panahon. Pero quick advertisement po sa mga nanay na nakaiwan ng kanilang mga anak sa third floor. Alam ko po masaya at talagang yung ating puso ay nag-aalab para makita at ma-witness yung gawain ng Diyos. Pero yung anak nyo po ay nag-aantay doon sa third floor sa ating child caring. Kaya pakikuha na lang po yung ating pong mga anak. So ngayon po, meron pa pong isang inauguration video mula naman po sa rehiyon ng Palawan. Titignan po natin mula po sa Hispaniola Church. Panoorin po natin yung kanilang inauguration video presentation. Through countless dangers, doubts, and fears, I have already come. God's grace hath brought me safely here, and grace will lead me home. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior's ransomed me, and like the blood, His mercy made. Unending love, amazing grace. His guiding hand shall be my stay, His strength with me. Hispaniola Church, fighting! Kaya maraming salamat sa Panginoon sa patuloy na pagtatatag niya at pagtatayo ng maraming iglesia upang mas maraming tao yung maabot ng ating ebanghelyo. Tunay nga na patuloy na kumikilos yung Diyos sa atin.
So para po bigyan ng daan yung ating pong Manila Central Church Choir sa kanilang praise night o kanila pong kantata, hayaan niyo pong mag-prepare kami ng ilang minuto para po sa ating presentation. Pero i-welcome po natin sila ng isang masigabong palakpakan, Manila Central Church Choir. Melodies of Heaven, serenading all the brethren of Philippine Lifeword Mission Church, Manila Central Church Cantata. Good evening, dear pastors, evangelists, and brethren. For this year's New Year retreat, Manila Central Church will present the cantata with the purpose of serenading all our churches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Let's start with our song number 1, entitled Awesome God. This song is dedicated to our brethren in Mindanao region. This region is composed of churches found in South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao del Sur, and Misamis Oriental. Salamat kaayo sa imong sakripisyo sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. A round of applause please to our Manila Central Church Choir. awesome God, He reigns from heaven with power and wisdom, love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Yes, we know that it's awesome. And He reigns with power and wisdom. And we know that it's awesome. And He reigns with power and wisdom. Our God is an
awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. The next song is wholeheartedly dedicated to our Visayan region churches. This region includes churches in Negros Oriental, Cebu, Negros Occidental, Iloilo, Capiz, Leyte, and Northern Samar. Though they are separated by water, but they are one in faith in preaching the gospel, one in giving hope to the Visayans, and one in sharing God's love to the church and to the lost. To further encourage our Visayan churches, Manila Central Church Choir will sing a praise for you entitled By Faith. Salamat sa Ginoo, salamat kaayo mga igsoon. I will preach
As we heat up, this next song will be dedicated to our Palawan churches. We have heard how the gospel is penetrating along this long, narrow island of Palawan. Thank God for using our brethren in establishing more and more churches in Palawan. Your sacrifices and cares for the gospel are seen by God. Palawan churches, this is for you. Lumuha ang Panginoon.
This time, let us go to Bicol region. This region is composed of churches found in Albay, Masbate, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, and Quezon Province. Our brethren have been working hard to bring God's love to the people in Bicol region and nearby provinces. To express our gratitude to your unwavering commitment in preaching the gospel, we would like to sing a praise for you entitled, Even When He Is Silent. To our Bicol brethren, Diyos Mabalos. Even when
The fifth song is dedicated to all the churches here in southern Manila, found in Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, and South Metro Manila. We sing not only with our voices, but with our hearts, giving thanks to every minister, to every member, and every act of service that has blessed our communities. May this song encourage you, uplift you, and remind you that your faithful work for God is never unnoticed. Sing, sing, let creation sing is the title of this song. Southern Manila Region Churches! Our next song is dedicated to all the churches and fellow believers in Northern Manila, namely North Metro Manila, Bulacan, and Pampanga. This song reminds us that no matter where we come from, we are all part of God's family, united by His love and grace. As we lift our voices in praise, let us celebrate the bond we share in Christ, encourage one another in faith,
and give thanks for the ministers, leaders, and members who faithfully serve their communities. May this song strengthen our hearts, inspire unity, and remind us that in God's family, we are never alone. Once again, Manila Central Church singing Ang Pamilya ng Diyos. Let us now go to the next song entitled Manalangin Ka sa Diyos, dedicated to our Central and North Luzon churches, which include North Pampanga, Bataan, Zambales, Nueva Ecija,
Tarlac, Pangasinan, Benguet, Isabela, and Cagayan. As we sing, let us be encouraged to bring every joy, burden, and need before Him, trusting that no prayer is too small or too great. May this song inspire faith, deepen our dependence on God, and remind us that prayer connects us intimately with our Heavenly Father. Dakala salamat, balbalagya salamat edsi kayo, agyaman dagiti Ilocano. Maraming salamat po. Last but not the least, our final song, When You Believe, is dedicated to all the churches across the Philippines. This song reminds us that when we believe in God and trust in the promises, He works miracles amongst us. In the church, these miracles are seen not only in our lives, but also in the countless souls reached through our evangelism. People who are saved and brought into God's family
resulting to many churches and mission branches. As we sing, let us celebrate the power of faith, the fruit of believing, and the incredible ways God continues to touch hearts through His church. Let us lift our voices together, rejoicing in the miracles that happen when we truly believe. 108 churches and 60 mission branches. Salamat sa lahat ng inyong mga sakripisyo, mga kapatid. Let
encore is an extra performance at the end of a concert, play, or show, usually requested by the audience. All right, due to insisting brethren's demand, once again, a round of applause for Manila Central Church Choir. They will be singing, "We Are the Church."
Isa pa. Isa pa. As much as we want to, Manila Central Church would like to give you more time to rest. We hope that this cantata, we were able to touch your hearts and inspire you to continue, even though sometimes you feel exhausted. Love for God is the key. Where there is love, there is life, and when there is life, there is strength. Indeed, God is our refuge and strength. Good night, everyone. Mic check. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating first half ng General Fellowship. So kung gusto nyo po, bukas meron pa tayong second half. Kaya abangan po natin yung mga susunod na schedule. So ilang reminders po bago tayo matulog at pumunta sa lodging. So panatilihin po nating malinis yung ating retreat center. Kaya yung mga kalat po natin, yung mga basura, pakita po na lang po sa tamang basurahan. Okay po? And then pakiusap, yung pong ating lodging, kung po pwede po, meron pong lodging na para lang po sa babae at meron din pong lodging na para din po sa lalaki. Kaya sana po, sundin po natin ng mabuti yung pong lodging area kung saan po tayo naka-assign. Okay ho?
So para po sa ating closing prayer, tinatawagan ko po si Pastor Junco ng Lapidario Church. Maraming salamat po. Hello. Ang saya. Okay. So, grabing effort po ng practice nun. So, nakaka-touch, no? Yung base para sa Panginoon, hindi sa tao, kundi sa Panginoon. Pagpupuri sa Panginoon, and then, yung puso po natin ay nakasintro sa pagpupuri, paglulahati sa ating Panginoon. So, bago po tayo magtapos po tayo sa panalangin, tayo po lahat ay umuko. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon. Nabigyan po kami ng pagkakataon muli sa taong ito na nagtapos ang 2025 na marami po kaming kulang sa paggawa namin, sa pinapagawa ng Panginoon sa aming sa Ebanghelyo. Ngunit alam po namin na sa biyaya ng Diyos, ang mga churches ay nagsisikap at buong pagsisikap para ilaganap ang Ebanghelyo sa aming bansa. Sa mga Pilipinong kahabag-habag na mapapahamak. At sa haharapin po naming mga 2026 ay sa inyong gabay ay mas magawa pa po namin ang dakilang kalooban ng Diyos, ang magligtas ng mga kaluluwa. At habang nalalapit na po ang aming Panginoon, ay kami ay lalong sumisigasig at sa tulong ng Panginoon, sa pagkakaisa po namin sa pag-ibig, ay kami ay magagamit po ng Panginoon. Kaya patuloy po namin hingin ang inyong gabay at tulong at pagbigay ng determinasyon sa mga kapatiran ng priority po namin gawain ay ang magligtas ng mga kaluluwa ang inaatang ng Panginoon sa amin bago po siya babalik. Salamat Panginoon sa pagkakataon at sa mga effort po ng mga kapatiran na magpuri at maglulhati sa aming Panginoon sa gabing ito. At dalangin po namin patuloy Panginoon ang natitira po naming session na tangkilikin po namin mabuti para lumakas po kami at makita po namin aming mga sarili sa nakarang taon na marami kaming pagkukulang at ang haharapin po namin bagong taon ay kami ay lalong mapalapit sa Diyos at sasama sa gawain ng pagliligtas. Salamat po Panginoon at patuloy pong ingatan ang mga kapatiran sa loob ng pagsama-sama po namin sa retreat na ito. Salamat po ng marami. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, namin tagapagligtas. Amen.